Introduction. Ayan. Introduction muna tayo sa 10 Commandments. Okay. So kung meron po kayong mga pangsulat, sulat nyo na lang. Hindi na ako nakagawa ng slides eh. Pero later on, kapag ipinost ko naman itong video, isasama ko ito. Isasama ko sa post. Pero ngayon, kung meron po kayong mga ballpen dyan, pakisulat na lang po. So, introduction to the 10 Commandments. In Hebrew, ang sabi doon ay Aseret Ha-Devarim. Maliwanag po sa inyo. Aseret Ha-Devarim. Ibig sabihin po, 10 words or 10 utterances in Hebrew. Okay? And then in Greek, meaning naman niya, meaning the Decalogue. Decalogue. Deca means 10, and then logo meaning words. 10 words. 10 words or 10 utterances in Hebrew and in Greek. Okay? And then itong 10 commandments, okay? Every Christian nation or country na may nag-exist yung kanilang law and constitution or legal structure, ordinances, lahat po yan mga kapatid ay nag-originate doon sa 10 Commandments. Meron tayo yung logo, yung logo ng ating justice system, naroon, may doon, 10 Commandments. Alagay doon, 10 Commandments. So every Christian nation, country, for example, sa atin, Pilipinas, at saka sa US, ayan, and also Europe and the West, of course, sa Israel, of course. Ayan. Yung lahat ng mga law, kung makikita natin, sa atin lang, napakarami ng law na nagawa ng mga Congress, ng mga senators, lahat, napakarami. Pero, ang summary ng lahat ng law na yan, gano'n man karami yan, hundreds or thousands of law na nag-exist sa isang Christian nation, country. Kung sinamaris mo yan, lahat yan nag-originate sa 10 Commandments. Okay? So, mula doon sa 10 Commandments, sanga-sanga na lang yung mga laws. Okay? Yeah. They were all based or originated from the 10 Commandments. So, the 10 Commandments, it became the guiding doctrine that would shape our nation. Napakaganda, no? Ang 10 Commandments na ito. Yung ibang yung sa ibang area, no? Ibang mga lalawigan, may mga nakikita tayo na yung bago pumasok sa sa kanilang area, may mga bato na naka-print out din yung 10 Commandments. Okay. Yeah. So it became our guiding doctrine. Yeah. Bible, then the 10 Commandments, kaya nga napakaganda, no? Kung ikaw ay leader, politiko, maganda na i-implement mo yan sa mga schools. Yung Bible reading, and then yung 10 Commandments nga, which is before, no, sa US, mga unang panahon pa, early Christianity, sa kanilang mga school, talagang may Bible reading yan, lahat. Schools, public schools, Bible reading, and then yung 10 Commandments naka-post yan sa mga bawat schools. Okay, kaya
yung mga bata ay, yung mga mag-aaral ay talagang ano sila, matitino sila, no? But then, nung lumilipas yung panahon, napapagtay yung mga leaders, and then, nag-iiba na yung pamumuno, nagiging progressive, mas nasabi, progressive, liberals, inalis, hanggang sa naalis na yung Bible readings, and then, pinalis yung mga naka-post na 10 Commandments sa mga schools, kaya, unti-unti na nagdi-decline yung culture, no? Amerika. Yan ay base sa mga testimonies ng mga pastors. Okay, doon na nag-start na mag-decline yung culture, pati yung mga attitude ng mga bata. Okay? So, maganda kasi yun, ano? Guiding doctrine. Okay? Ayun po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen po. Amen. Maganda rin sana, no, sa mga school sa atin, ano, may makaisip na politiko na ganyan, ano. I-suggest yung ganyan. Balik yung Bible reading, and 10 Commandments. Yeah. Okay. So, 3 division of the Old Testament law, or in Hebrew, tinatawag nilang Tanakh. Tanakh. Yeah. 3 division of the Old Testament law. Number 1 is moral. Yeah. Number 2 is ceremonial. And number 3 is dietary. Yun yung tatlong division of the Old Testament law or Tanakh. So today, in the modern age, ano, sabi doon, merong sa Jews, sa Israel, meron silang a total of 613 mitzvah or law, commandments, and statutes. So, ganun karami, 613. Pero, yung 613 laws na yon, pag sinamarize mo nga siya, lahat yon ay nag-originate sa 10 Commandments. Dumami na lang siya, sanga-sanga na lang. Kagaya sa atin, kagaya ng ating batas. Nag-originate siya sa 10 Commandments. Okay? So, tatlong division. Number 1 ay moral. Yan. Number 1 division ng Old Testament law. For moral, that is for moral practice and moral behavior. Yan. So, moral practice. Para ano? Para tayo ay mamuhay ng mapayapa. Tayo ay yun ang isa sa purpose ng law for moral. Para may kapayapaan sa atin. Sa bawat tao, sa bawat neighbor mo, di ba? To live peacefully with one another. And ano pa? To have a great future and a fruitful and meaning life. Kaya isinet yung mga guidelines na yan, standards na yan ng ating Panginoon. Dahil yan yung ating susundan, yan yung ating lalakaran para tayo mamuhay ng may kapayapaan, with harmony, sa bawat isa, and have a great future, magandang kinabukasan. Yan ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo na ito, mamuhay tayo ng mapayapa, ng maayos, great future, fruitful life, meaningful life. Okay? Ano pa? There is the law of God
given to man so that we will know what to do and what not to do. Kaya may guidelines. Okay? Para malaman natin kung ano yung gagawin natin, yung mga dapat gawin, at yung mga hindi dapat gawin. Okay? Kaya may mga isineset na guidelines sa atin, di ba? For example na lang, napaka-simple sa pagtatawid ka ng daan. Di ba? May doon sa mga highway, may nakapaskil dyan, huwag tatawid, nakamamatay. Kaya, nagpagawa sila ng bridge para doon ka tatawid, di ba? Safe ka. Kaya doon sa baba, pinagbabawal tumawid doon. Kasi, nakamamatay, mabibilis yung mga sasakyan. Eh, anong ginagawa ng tao? Tumatawid pa rin doon. Kaya, may namamatay. Diba? Ganun. Problema nga kasi behavior of the heart. No? Moral. Kaya, may mga isinasa batas, guidelines, no? Para sa atin din yun. Okay? What to do and what is not to do. Kaya huwag natin babaliwalain yung mga ordinances na yun. Okay? Dahil para rin sa atin yun. Kaya lang, iba nga, matitigas yung ulo, sinusubukan pa rin, kaya napapahamak ang tao. Okay? Laws were provided by God to protect us. Yan. To protect our rights as a person. Yan. Kaya may mga batas ang ating Panginoon, and then hanggang sa nag-propagate at sa ating ngayon may mga batas para yung protektahan yung ating mga karapatan ng tao. Yung ating kalayaan, freedom, and liberty. Para nga tayo mamuhay with peacefully, in harmony. Diba? Kaya may mga batas. Yan yung nagpoprotekta sa atin. Laws were created to protect the righteous and to punish the lawbreakers. Okay? Kaya may sinet na standard. To protect the righteous, to protect the law-abiding citizen, and then kapag may lumabag sa batas, then they will be punished. May karampatang na parusa. Okay? Kaya yung mga nag-iisip ng masama, nag-iisip ng hindi tama sa kanyang kapwa, magdadalawang isip siya kasi may batas. Kapag siya ay nahuli, ay paparusahan siya. Okay? Kaya, yun yung mga maganda na dulot ng batas ng ating Panginoon na inam-over sa atin in humanity. Kaya may imagine mo, no? Imagine niyo na lang po mga kapatid kung walang batas. Ano? Kung walang law na sinet ang ating Panginoon, kung bansang Pilipinas, kung walang batas, ano mangyayari sa atin? Kagulo, chaos, sigurado kagulo yan. Eh yung meron na ng batas nagkakagulo pa, di ba? So how much more kung wala pa tong mga batas na isinet sa atin, di lalo na. Di ba? So problem of the heart talaga. Kaya may mga sinet na standard na ating Panginoon. Dahil kung walang batas, ang gagawin ng tao, yung tama lang sa kanyang nakikita. Tama sa kanyang pangunawa. Ito yung tama sa akin Iba yung sa'yo, iba yung sa akin. Diba? Ganun. So kung walang batas, gagawin ko kung ano yung tama sa paningin ko. Kung ano yung tama sa pagkaunawa ko. Iba yung sa kanya. Diba? Kaya magkakagulo. Kaya nagsiset na ang standard. Magkaiba man tayo ng pananaw, pero ito yung standard. Ito yung susundin natin. Diba? Okay? Kaya yun yung kahalagahan, ng batas. So that is moral, no? Number 1.
And then number 2 is ceremonial. Ceremonial. Diyan nakapaloob yung sacrificial offerings. Ayan. Yung feast or festivals. Ayan, nakapaloob din dyan. From the Ten Commandments, and then may mga, later on, may mga ibibigay pa na commandments and ordinances ang ating Panginoon. Yun yung ceremonial, no? Tinatawag, dyan nakapaloob niya. Sacrificial offerings. In the tabernacles, later on, dyan na sila mag-aalay, yung paano gagawin sa burnt offerings, sacrificial offerings, peace offerings, at iba't iba pang klaseng offerings. Paano gagawin? Anong hayop ang kailangan? Diba? Pag ganitong offering, anong hayop? Pag ganitong offering, anong hayop? Yan. Lahat yan ay nasa batas na binigay ng ating Panginoon, the children of Israel. And then yung festivals. Yan. Yung 7 Jewish festivals, pamilya na pamilya tayo dyan. 7 Jewish festivals, yung new moons, yung Sabbats. Yan. Diyan nakapaloob yan. Ceremonial. And then number 3 is for dietary. Diet. Number 3 division ng Old Testament law. Dietary or food. Ibig sabihin, nakasaad din dyan yung pagkain. Permissible and not permissible. Kung ano lang yung pwede mong kainin, nakalagay doon. At yung mga hindi mo pwedeng kainin. So, ayun, ano? So, yun yung tatlong division. Okay? So, ngayon, naisulat nyo yung tatlong division na yung mahalaga yun, mga kapatid. So, sa tatlong division na yun, nabanggit, yung number 2 and number 3, which is yung ceremonial and dietary, sabi doon, are no longer binding. Okay? I repeat, numbers 2 and 3, which is ceremonial and dietary, are no longer binding. Okay? Sa ating panahon ngayon, ano? Why? Because, sabi ko nga, we are now under the grace of God through Jesus Christ. We are now under in the new covenant. So, hindi na sa atin nagbabind or nag-a-apply yung laws na yon. That is in the Old Testament, Old Covenant, under the law. Okay? So, Colossians chapter 2, saglit po natin ngayon. Colossians chapter 2, Galatians, Ephesians, Colossians. Chapter 2, verses 16 to 17. According kay Apostle Paul, sabi ng Apostle Paul, Colossians 2, 16 to 17. Verse number 16, sabi ng Apostle Paul, so, let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath. So, maliwanag, mga kapatid. In light of the new covenant, mga kapatid. Yung sinasabi nito ni Apostle Paul. Let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Napakaganda. Thank God. No, sabihin po natin, mga kapatid, wow, thank God we are not under the law. We are under the grace of God. Thank to our Lord Jesus Christ. Ang sabi doon, He is the substance ng lahat ng yun, lahat ng ordinances in the Old Testament. Ang shadow lamang yun, but ang substance nun, ang fulfillment ng lahat ng yun,
ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng yun, tinupad na yan ang ating Panginoong Hesukristo. Why? Because none of us, no, walang makakatupad sa atin nun. Tanging ang Panginoong Hesukristo. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Amen po. Amen po. Purihin ang Panginoon. Praise God. So let no one judge you. Na yung sa Old Testament, mga kapatid, imagine, hindi ka pwedeng kumain ng pork. Diba? Ang sarap nun, pork chop. Pwede ba kayo sa pork chop? Bacon. Diba? Longganisa. Ang sasarap niyan. Diba? Yung seafoods, bawal yun sa Old Testament. Later on, pag madadaanan natin yung mga yon, kung ano yung mga pwedeng kainin, bawal kainin. But doon, seafoods, kagaya ng squid, diba? Mga shrimp, lobster, bawal yan. Bawal sa kanila yan. Kasi consider na unclean. Okay? Kasi nga yung, for example, squid, yan ay kinoconsider na scavenger sa dagat. Hindi ba yung scavenger? Kinakain lang niya kung ano yung madadaanan niya, kahit ano, scavenger. Ay, hindi walang ni Ate Risa. Okay lang, Ate Risa. Masarap yan. Okay, kaya yung kinoconsider na unclean. Dahil nga sa mga yung shrimp, imagine, no? Sarap, no? Lobster. Thank God, no? Wala na tayo sa law. We are now under the grace of God. Okay? In Mark chapter 7, dito naman tayo sa mismong salita ng ating Panginoong Hesukristo. In Mark chapter 7, verses 18 to 23. Kung meron po ay mga red letter edition ng Bible, yung mga red letters dyan ay ibig sabihin yan ang ating Panginoon Hesukristo mismo na nagsasalita niya. So ito sa Bible ko, red letter edition, kaya kitang-kita ko dito, no? Si Jesus Christ mismo yung nagsasalita. In verse number 18, ang sabi ni Jesus Christ, so He said to them, are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile them? Kasi si Jesus Christ, ang palaging ang pinag-uusapan na dito ay spirituality, no? Hindi na physicality. Okay? So, sabi ni Jesus Christ, hindi yung nagpapadumi sa tao, yung from the outside, no? In verse 19, sabi ni Jesus Christ, because it does not enter his heart, but his stomach, and is eliminated, thus purifying all things. Kasi nga naman, kung yan ay pagkain lamang, i-digest ng iyong stomach, and then ilalabas mo rin. Diba? And then verse 20, and He said, what comes out of a man, that defiles a man. So yun yung nagpaparumi sa tao, sabi ni Jesus Christ. Hindi yung galing sa labas, kundi yung nanggagaling sa Kanya. Inside. No? Yun yung nagpaparumi sa tao. So ano yun? Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus Christ, verse 21, for from within, no? Within, sa nagmumula, sa inner man. For from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within
and defile a man. Yan yung nagpaparumi sa tao. Yung mga ganyan. Okay? Evil thoughts. Nagsisimula sa na ang pinagagalingan ay sa puso. Ano? Evil thoughts. Ibig sabihin, mga kapatid, in the Old Testament, sabi yun, thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery. Okay? Pero in the New Testament, mas lalo pang in-erase ni Jesus Christ yung standard. Ibig sabihin, kahit hindi ka pumatay physically, no? Or hindi ka nag-commit ng adultery physically, pero nag-proceed sa iyong thoughts. Hindi mo nga siya pinatay physically, pero sa iyong isip ay parang mo na rin siyang pinatay. Sabi ni Jesus Christ, nagkasala ka na niya. Ni-raise pa niya yung standard. Okay? Hindi ka physically nag-commit ng adultery, pero kung ikaw ay nagkaroon ng pagnanasa sa isang babae o lalaki, you committed adultery. Ganon, ano? Kaya sabi ni Jesus Christ, yan yung mga bagay na nagpaparumi sa tao. Hindi yung sa kinakain. Dahil yung kinain, ilalabas mo rin yan. Okay? Kaya, yung number 2 and number 3 is no longer binding sa atin. Okay? And then, in the New Testament, lahat yan, yung mga pagkain, nilinis na yan ng ating Panginoon. All foods are clean. Wow. So, ano na lang yung natitira, yung number 1. Which is yung moral. Moral practice, moral behavior. Ano pa rin yan? The moral code of the law is still intact. Yun pa rin. No? Because, itong sabi ko, itong moral na to, practice and behavior, it addresses the human heart. Yan. Maganda pa rin yan, no? Sa atin as a person, moral standard ng law na ito. Okay? So, lapit na po tayo matapos. And then, yung 10 Commandments, okay? 10 Commandments, yung Commandment 1 to 4, sabi niya yung vertical. Okay? Vertical, which is yung relation mo sa ating Panginoon. Personal relation mo sa ating Panginoon. Ikaw, ang Panginoon. Vertical. And then yung 6 to 10 na commandment ng ating Panginoon, that is the horizontal. Horizontal. Yun yung iyong relationship sa bawat tao, pagkakapwa-tao. Okay? So, vertical and then horizontal. Kaya kung i-drawing mo, that is the cross of Jesus Christ. Okay? That is the cross of Jesus Christ. Kaya, yung law ay isinet na standard ng ating Panginoon, biblical standard na susundin ng tao. Pero, because tayo mga tao, we are tainted with sin, we are a fallen creature na sabi doon, walang kahit sino man ang makakatupad sa utos ng ating Panginoon. Kaya, nag-set ng standard ang ating Panginoon. Pero by heart, no? Dahil nga tayo ay tainted with sin, na kahit na may batas, di ba, kahit may batas, ang puso ng tao, ang isip ng tao is to break the law. Di ba, ganyan ang puso ng tao. Kaya ang kailangan natin is yung change of heart. No? Kaya ang kailangan natin ay si Jesus Christ. Change of heart. Hindi man natin na masunod lahat yan, but
meron tayong guidelines na sinusundan. At kapag ka nasa atin na si Jesus Christ, nandun na yung pag-ibig natin, no, na sumunod sa salita ng ating Panginoon. Although we are not perfect, diba? Hindi naman tayo perfecto. Nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala, nagkukulang. But then, dahil nasa atin na si Jesus Christ, although we are now a new creation, naroon yung heart natin na sundin, no, yung sinet na standard na ating Panginoon. Morally. Okay? And then last na po ito, mga kapatid, the three purposes of the Old Testament law. Three purposes the Old Testament law. Number one purpose ng Old Testament law is to explain what sin is. Yeah, to explain what sin is. In Romans chapter 7, verse 7. Romans chapter 7, verse 7, according to Apostle Paul. Verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Sabi ni Apostle Paul, kasalanan ba yung law? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Yeah. So, ang ganda, no? Ang linaw ng verse na yun. Na yung law, yun yung nagpapaalam sa atin na ito yung mali. Ito yung tama. Sabi ng Apostle Paul, paano mo malalaman na bawal yung mag-covet? Di ba? Yun yung covetousness, ibig sabihin, yung magnasa ka, no? Magnasa ka dun sa pagmamayari ng iba. Covetousness. Paano malalaman na mali pala yun kung walang law? Diba? Yeah, to explain what sin is. Kaya, yung isinet ng ating Panginoon, commandments, doon natin malalaman. Ito yung tama, ito yung mali. Kasi kung wala nga yun, ay yung puso ng tao ay tainted with sin. Gagawin niya lang kung ano yung gusto niya, kung ano yung tama sa paningin niya. Number two purpose of the Old Testament law is to expose sin in us. Yan yung number 2, mga kapatid. To expose. I-expose yung sin na nasa sa atin in us. Romans chapter 3 verse 20. Read the book of Romans. Verse 20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Yung law na yan, mga kapatid, nililabas ng ating Panginoon. Ipinapakita lang na yung ating kasalanan. Diba? To expose yung sin na nasa sa atin. For example, number one commandment dyan, you shall have no other gods before me. Sabi no? You shall have no other gods before me. Pero later on, mababasa natin yan or madadaan natin the book of Exodus. Pagkabigay ng Ten Commandments na ating Panginoon kay Moses, pagbaba niya doon sa mountain, gumawa na ng Diyos-Diyosan ng mga Israelites. See?
ine-expose ng law yung sin na nasa sa atin. Kaya, ang sabi ng Panginoon, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Walang maja-justify dito. Kahit isa. Kasi ganyan tayo. Kaya, kung ito yung pagbabatayan, yung law of God, for example, sa isang court, kung ikaw ay nasa courtroom, at ikaw ngayon yung nasasakdal, at ito yung pagbabatayan ng ating Panginoon, yung commandments, wala na. Impyerno na tayo. Diba? No one will be justified. Pero salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. The true Jesus Christ, siya yung tumupad ng lahat ng doon na ito para sa atin. Kasi walang makakatupad sa atin ng mga batas na ito. Tanging si Jesus Christ lamang. Because He is holy, He is pure, He is righteous. Ginawa na niyang lahat para sa atin. Tatanggapin na lamang natin siya, yung kanyang ginawa. At sabi doon, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, our Master, ginastify tayo. Nung tayong nasa courtroom, hahatulan na tayo ng death penalty. Pero si Jesus Christ lumabas. Sabi niya, siya na yung aako ng ating kasalanan. Diba? So, napakaganda, no, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. We were justified freely by His grace through the redemption of our Lord and Savior Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. And then lastly, to express our need for a Savior. Ito na nga ito. Sabi naman. Number 3 purpose. Third purpose of the Old Testament. To express our need for a Savior. Kasi nga, hindi natin matutupad kahit ano dito sa Ten Commandments. But through Jesus Christ. Okay? And then, finally, last, God calls us to receive the Ten Commandments. Number 1, with obedience. Ayan. Exodus chapter 19 verses 3 to 6. Ayan, nadaanan na natin yan. Chapter 19. We receive the Ten Commandments with obedience. And number 2, with holiness. In Exodus chapter 19 verses 7 to 11. Holiness. Na yan yung magmo-motivate sa bawat isa sa atin. Every believer, every Christian, every follower ng ating Panginoong Jesucristo. Yan yung magmo-motivate sa atin upang mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may katwiran, at mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. With holiness. And then number 3, last, God calls us to receive the Ten Commandments with reverence. Yan. May pagpapahalaga. May pag-ibig. No? With reverence. May paggalang. Exodus chapter 19 verses 20 to 22. May paggalang. Or fear of the Lord. Yan. Great reverence sa ating Panginoon, great reverence sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, yun po, mga kapatid. That is the introduction. That is our introduction to the Ten Commandments. Na mahalaga na maunawaan natin initially, bago tayo mag-dive in doon sa Ten Commandments